Samahan niyo po ako sa aklat ng mga gawa. Acts chapter 5. Aklat po ng mga gawa, kabanatang 5, talatang 12. Acts 5, verse 12. Now many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles. And they were all together in Solomon's portico. None of the rest dared join them, but the people held them in high esteem. And more than ever, believers were added to the Lord, multitudes of both men and women, so that they even carried out the sick into the streets and laid them on cots and mats, that as Peter came by, at least his shadow might fall on some of them. Verse 16, the people also gathered from the towns around Jerusalem, bringing the sick and those afflicted with unclean spirits, and they were all healed. Manalangin po tayo. Panginoon, hiling namin ang inyong pagkilos sa amin. Hiling namin ang pagbibigay niyo sa amin ng gabay. Hiling namin na tulungan ang aming mga puso at kaisipan, na ang inyong mga salita ay tunay po naming maunawan at magbigay po ng linaw sa bawat isa sa amin. Tulungan po ninyo ang inyong banglingkod sa pagbabahagi po ng inyong mga katotohanan at maunawaan namin ito, magbigay nga ng linaw at maipahayag na merong kaliwanagan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo at po aming dalangin. Amen. Ang patungkol sa pagpapagaling ng may karamdaman ay hindi po to tumitigil anuman ang paliwanag at pagtalakay nito sa alinmang usapin. Ito yung pinaka-attractive na pamamaraan para matawag ang tao sa tinatawag nilang pag-iibanghelyo. Karaniwan, mayroong mga naglalagay na mga sa kanilang mga imbitasyon katulad ng come and be healed. Maganda pong pang-attract o panghikayat na mayroong pumunta sa isang pananambahan. Ngayon pag-usapan po natin, iniligay po ito ni Dr. Lucas sa aklat po ng gawa, Signs and Wonders. At nahati po ang verse 12 hanggang verse 16 sa dalawang parte lamang. Yung unang bahagi is the workers. Verse 12, the workers. And the verse 13 hanggang verse 16, the results. The workers, yun po yung verse 12, at yung verse 13 hanggang verse 16, the result. Ang mga manggagawa ng signs and wonders at ang resulta o bunga nito. Ano ba meron? Ano nangyayari? Mga kapatid, yung tatalakayin natin will be focused on Acts at meron pa po yung mga talakayin sa iba pang mga bahagi po ng Biblia, but ito po yung ating series. Therefore, dito lang po tayo halos magtatalakay ng usapin. Sino ba ang gumagawa ng miracle and signs and wonders? Lahat ba kasali? Lahat ba ay kabahagi nito? Pwede ba nating, pastor, kapag ikaw ay naging mananampalataya at sumayo ang banal na Espiritu, can you also do signs and wonders? Pwede ba yun? Pare-pares lang naman na Espiritu na meron tayo. Pare-pares na ibinigay ng Diyos. Alalahanin natin mga kapatid, ang aklat po ng gawa ay trabaho ng banal na Espiritu. Sa kanyang simula hanggang sa dulo po ng aklat ng gawa, trabaho po ito ng banal na Espiritu sa pagpapalaganap ng mabuting balita at sa pagpapasinaya ng mga iglesia o sa iglesia ng Diyos o ng church.
Kaya hindi po yung pangalan. Pag sinabing church is tawag sa tinawag ng Diyos para sa pananambahan. Galing yan sa ecclesia na pinagsamang Gregong salita na ek at kaleo, ibig sabihin ay tinawag na asembleya. Yun po yung ibig sabihin po ng iglesia. Ngayon ginawa na po siya pangalan ng isang simbahan. Tandaan niyo po, pag sinasabi ang iglesia sa Biblia, small letter lagi. Hindi siya capital. Kapag capital siya, siya ay pangalan. Pag pangalan siya, yun po yung mismong pangalan or name ng isang bagay o ng isang tao. Pagka capital po yung pasimula. Mahihirapan po kayong maghanap ng salitang iglesia na naka-capital kasi hindi siya pangalan. Ayan po isang problema nila. Okay? At noong 1901, sumikat ang pagpapalaganap ng signs and wonders. Meron pa ba tayong signs and wonders? At sino yung gumagawa po nito? Anong bunga dapat ng signs and wonders? Tingnan po natin ang Acts chapter 5, verse 12. Now many signs, maganda, and wonders were regularly done among the people. Ang kapatid, ito ginagawa sa Jerusalem. Bago po tayo tumuloy, yung unang bahagi ng chapter 5, nakapatungkol po ito sa pagkamatay ng dalawang nag-alay sa Diyos. These are Christians. Ito ay nag-offer sa Diyos o mag-asawa na nag-alay sa Diyos. Pwede naman nilang ialay kung ilan lang bahagi ang kanilang ialay. Pero sila ay nagsinungaling para lang maipakita kamukha sila ng isang mananampalataya na nag-aalay sa Diyos na si Bernabe. Ginaya nila yung kanyang pag-aalay, kaya lang si Bernabe, inalay niyang buo yung kanyang pera. Pero itong mag-asawa ay nagtago sila ng mailan. At sinabi na yun ang kanilang kabuuan ng kanilang pagbentahan ng lupa. Pwede naman nilang hindi sabihin. Pwede naman nilang sabihin, ito lang po yung bibigay namin, do mas malaki yung aming napagbentahan. Pwede naman po yun. Actually, pwede naman silang hindi magbigay. Pastor, kung hindi sila nagbigay sa kanila napagbentahan, pwede ba? Pwede. Pera nila yun eh. Tandaan niyo po, ang pag-aalay hindi sa pilitan kahit kailan. Ano po? Hindi ito yung you are forced, kailangan mo magbigay ng ganyan. Hindi po organization lang ang simbahan. Ito ay isang organism. Pastor, ayoko magbigay. Huwag ka pong magbigay. Dahil ang nakalagay sa Biblia ay ang pagbibigay ay taos sa puso. Okay? Huwag na natin gayahin yung marami siyang binibigay, gagayahin ko, Pastor. You give according to your ability. Dahil sa kanilang kasinungalingan, ito po yung malungkot. Namatay ang mag-asawa, hindi ng natural death, but pinatay sila ng banal na espiritu. At ito ang tinatawag na totoong slaying with the Spirit. Kapag na-slain ka with the Spirit, patay ka. Pastor, paano yung mga natutumba doon sa tawag nila slaying in the Spirit? Hindi po kailanman slaying with the Spirit po yun. Pag slaying in the Spirit, ililibing ka na. Ganun po yung slaying with the Spirit. Wala kayong mahanap na slaying in the Spirit na kung saan pagkatapos mong matumba, tapos bigla kang tatayo ulit. Ang bilis mo naman nag-resurrect. Hindi po ganun. Pag slaying in the Spirit, death kagad po yun. Okay, wala po kayong mahanap na, Pastor, nilayhan sila na tumba. Medyo mahirap po maghanap ng nalayhan tapos natumba. Tapos tinutulak. Tapos pinipilit nilang matumba pag ayaw matumba. Kapag di ka kasi natumba, sasabihin nila, di ka na kilusan ng banal na espiritu. Sa Acts po, pag kumikilos ang banal na espiritu at nafe-filled with the Spirit yung mga mananampalataya, hindi po sila natutumba. Kundi sila ay nagkakaroon ng tapang to serve and share the gospel.
Ito mga kapatid, signs and wonders. Mamaya papaliwanag kung ano po yung mga signs and wonders na ginawa po ng mga to. Sabi niya, sinong gumagawa? Sabi niya, yung signs and wonders, regular nilang ginagawa. Ibig sabihin sa common practice ng mga gumagawa nito. Sino yung mga gumagawa? Sabi niya, done among the people by the hands of the apostles. Oh, pag sinabi natin signs and wonders, hindi po ito karaniwang ginagawa ng lahat ng mananampalataya. Pastor, meron akong gift of healing. Hindi lang. Ang nakalagay sa Bible na gumagawa po ng signs and wonders are the apostles. Apostoles. Merong iba, pastor, yung iba, tinatawag nila sila ay apostoles sa time natin. Kailangan linawin po natin ang definition natin ng apostle. Dalawa kasi ang pakahulugan ng apostle. One means send out. Yung isa ay send out na apostle mismo o disciple ng Panginoong Jesucristo. Yan lang po yung apostles. Ang kakaiba lang na apostle sa Biblia na tinatawag na apostle na hindi kahalintulad dun sa 12 ay si Paul. He is an apostle for the Gentiles. Yung 12 ay apostoles para sa mga Hudyo. Okay? Maliban kay Paul, ang main requirement para ikaw ay makapasok bilang apostol, nakita mong namuhay si Jesus Christ sa balat ng lupa. One. Second, kailangan inabot mo ang ministry ni John the Baptist. Dapat ang edad mo, kung ikaw ay apostol sa panahon natin, must be 2,050 years old. Basta masyado malayo. Sige, 2024 na dapat ang iyong edad. Ngayon, kapag yung nagsasalita, wala pang 1,000 years old, hindi po counted na apostle po yun, katulad nito. Ang apostoles, mga kapatid, kailangan nakita niya si Juan Bautista. Kailangan na bautismuhan pa siya kay Juan Bautista. O, saan tayo makakahanap nun? Ang dami nagtatawag sa sarili na sila ay apostoles. Mga kapatid, una, nabautismuhan ka ba ni John the Baptist? Hindi. Not counted ka na. Nakita mo bang namuhay si Jesus Christ? Hindi. Not counted. Nakausap daw. Gano'n ka kasigurado si Jesus Christ yung nakausap mo? Papatunayan mo na lahat yun. Kung nakausap mo siya, nakita mo siyang namuhay noon. Hindi, not counted. Ito mga apostles, ito yun mga kapatid. Kaya malinaw pagkakalagay ni Dr. Lucas. Tama? Nilagay niya mga apostles, hindi lang si Pedro, but yung mga apostoles ay ginagawa po ito na pangkaraniwan. Kaya hindi po ito pwede kahit sino. Kahit sino, pastor, pwedeng apostle. No. Sa time natin, meron pa pong apostoles. Kung apostoles na disciple, kamukha sa disciple ng Panginoong Jesucristo, wala na po. Pero, kung apostle na nagbabahagi ng salita ng Diyos, lahat po ng nagbabahagi ng salita ng Diyos ay tinatawag na apostle. Sa kanyang basic meaning, o sa kanyang payak na kahulugan, apostle means send out. Lahat ng mananampalataya ay sinusugo ng Diyos para magbahagi ng kanyang mga salita. Apostle po yun. Pero, kung iniisip niyo yung apostle kamukha nung 12 at pangatlo, si Apostol Pablo, kailangan na bautismuhan ka kay Juan Bautista at nakita mo si Jesus Christ sa balat ng lupa for 3 years. Pag hindi po, hindi ka pwedeng maging apostle ng Diyos. Saan nila to ginagawa? Sabi, ginagawa daw ito sa Solomon's Portico. Familiar? O, dyan po mayroong napagaling Okay? Papasok sila, tapos napagaling si lumpo, pagkatapos pumasok sa lugar na sila ay mananalangin. Sa Solomon's Portico, doon po nila ginagawa ang pagpapagaling. Ano yung resulta nito? Tingnan po natin yung resulta.
Siyempre, Pastor, result, gumaling. Yes, that's true. Tingnan po natin. Verse 13. Yung unang bahagi niya, sabi niya, none of the rest dared join them. Hindi lahat ng nakakarinig sa mga apostoles at hindi lahat nung nakikita nila yung pagpapagaling ng mga apostoles ay nakisama at natuwa. Marami. Parang talagang marami. Okay? Na ayaw sumama din naman sa kanilang ginagawa ng mga apostoles. Pero, marami din naman ang namamangha at marami din ang nakisama. Kaya sabi niya, but the people held them in high esteem. In verse 14, and more than ever believers were added to the Lord, multitudes of both men and women. Pastor, ang priority ba ng mga disciples ay signs and wonders? No. Karaniwan nilang ginagawa, pero hindi yan ang prioridad ng mga apostles. Naalala nyo ang nangyari at kwento ng Acts 3? Pinagaling nila yung lumpo. Nung gumaling yung lumpo, anong ginawa ni Pedro at ni Juan? Nanahimik ba sila? At pinagmalaki nila, kami ay nagpapagaling. Ito, may kapangyarihan na si Apostol Pedro para magpagaling. Hindi yung priority ng mga to. Ang priority ng mga disciples, mga kapatid, akala nyo kami nagpagaling? Hindi kami. Not us. Saan sila tumungo? Si Jesus na inyong pinako ang nagpagaling dyan. Yun po yung kanilang sistema. Hindi yung signs and wonders, hindi ito yung kanilang priority. Ginagamit po nila ang pagkakataong ito para magkaroon sila ng bukas na pintuan para sa mabuting balita. The gospel. Kaya nga, kung papansinin po ninyo, ang pagkakalagay ng verse 14 ay gayon na lamang. And more than ever, believers were added to the Lord. Napansin niyo ba yun? Pagkakalagay? Nasaan yung mga gumaling? Malayo pa yung pagkakalagay ng gumaling. Kahit nga doon sa mga unang linya, hindi nga sinasabi. Sabi niya, maraming regularly ginagawa ng mga apostles ang signs and wonders. Ano nangyari? Sabi niya, maraming naniwala. Saan sila naniwala? Sa signs and wonders? Kasasabi lang ng chapter 4, itong mga to hindi sila titigil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Bakit sila hinuli in chapter 4? Hinuli ang mga disciples dahil kanilang gustong ibahagi ang mabuting balita. Ibinabahagi nila ang resurrection. Ito po yung mahalagang bagay na dapat din natin binabahagi sa tao. Kung wala silang kaligtasan, gagaling man silang temporary sa kanilang physical na karamdaman, eventually they will die. And they will go to hell. Pastor, gaano kainit ang impyerno? Hindi 46 degrees. Kumukulong nga Supreme pagkakalagay ng Revelation. Ang pagkakalagay ng Hebrews ay nangangalit na apoy. Yun po yung impyerno. Plus, uod na hindi namamatay. Noon merong biruan, si Satanas daw, ayaw niya yung dating presidente ng Pilipinas mapapunta sa impyerno kasi dadayain daw siya sa eleksyon. Baka yung dating presidente ng Pilipinas ang maupo. Ngayon, COMELEC na yung bawal doon, baka matalo si Satanas sa eleksyon. Palitan ng COMELEC yung resulta. Walang eleksyon sa impyerno.
Wala ring kwentuhan. Makakakwento ka pa habang sinusunog ka. Bisa na priority ng tao, gagaling siya, o may kapangyarihan ng Diyos to heal. Tingnan niyo po kapag gumaling siya, tapos, mamamatay din po yun. Lahat po ng gumaling in the past, sabihin na natin, Pastor, tumutuo siyang gumaling. Pagbigyan na natin, totoo siyang gumaling. Gumaling nga. Tapos, kung healing and signs and wonders lang ang pangarap natin para sa isang tao, gagaling siya pagkatapos, pupunta siya sa kumukulong na supre for eternity, na-alleviate ang kanyang buhay temporarily, nawala yung sakit temporarily, but will go to hell for eternity. O pupunta sa impyerno, walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos, hanggang sa walang hanggan. Anong na-accomplish po natin? Naintindihan niyo mga kapatid? Kung ang priority is healing, okay, gumaling pagkatapos, where is the gospel? Saan ang mabuting balita? Saan yung kaligtasan ng tao? Gumaling siya, tapos pupunta rin siya ng impyerno eventually when he die. Lahat ng naunang mga nag-miracle workers na hindi mga apostles, patay na din. Dahil ang third wave na to ay nanggaling pa noong 1901. Patay na rin yung babae nagpasimula na meron daw siyang signs and wonders. Patay na, ba't di niya napagaling yung sarili niya? O, sabi ng isang miracle worker, ang hindi na mamatay ang before 100 ang mga lingkod ng Diyos. Yung nagsabi doon, 80 years old, patay na siya. Yung sikat na Benny Hinn, kalaban niya yung anak niya. Dahil yung anak niya hindi na naniniwala sa ginagawa ng kanyang tatay na miracle crusades. What we give is simply temporary. Yung nagpapalabas ng panyo, alam niyo yun? Ilabas mo yung panyo, pagpapalain ka ng Diyos, ilabas mo yung kwarta moneda, iwagayway, bibigyan ng Diyos ng pera. Hindi na siya makapagsalita ng maayos, hindi niya napagaling yung kanyang dila sa kanyang karamdaman. Ang pati di po nagpapatawa, siya mismo, hindi niya mapagaling. Ang punto nito, mga kapatid, masyadong temporary kapag ang pangarap mo lang para sa tao is gagaling siya, okay? Yung kaligtasan. Ang mga apostoles, mga kapatid, ang priority nila lagi is the gospel. Hinuli sila at pinagpaliwanag ng Sanhedrin. Anong sagot nila? The gospel. Gumaling yung lumpo, anong sagot ni Pedro at ni Juan? It's the gospel na mayroong resurrection ng mga tao sa balat ng lupa. Dahil kailangan ng tao ang kaligtasan higit sa alinmang mga bagay. Hindi yung mapasaya ka lang. Basta masaya ako sa church. Okay. Do we share the gospel? It's not just about the music in the church. Basta dapat ang mga mananampalataya nagmamahalan. It is true. But do we share the gospel? Minsan nakapokus ang church sa kanyang sarili at nakakalimutan niya ang kanyang pinakatrabaho. Go and make disciples. Teaching, baptizing them, teaching again. Yun po yung priority natin sa mundong ibabaw. Yun yung pagkakatawag sa atin. Hindi tayo magkakaroon lang ng mga maraming katuwaan sa loob ng simbahan. Kaya ang sabi ng verse 14, sa ginawa ng mga apostoles, and more than ever believers were added to the Lord. No wonder, nung ma-persecute po yan, mga kapatid, yung mga mananampalataya dyan, kumalat lalo mabuting balita. Verse 15.
Sa mga mananampalatayang ito, andan niyo mga kapatid, sa mga mananampalataya na nandyan, naniwala sa pangaral ni Apostol Pedro at ang mga apostoles na nakaranas ng signs and wonders, etong kanilang ginawa. Verse 14, so that they even carried out the sick into the streets and laid them in cots and mats, that as Peter came by, at least his shadow might fell on some of them. Lakas ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ano? Mga kapatid, hindi niya po nilihans yan. And this time, wala sila sa Solomon's portico. Nasa labas po sila ng templo. Nasa kalsada na. Inaabangan saan dadaan si Pedro. Tapos inilalatag nila yung mga parang palaspas, no? Ano yung palaspas, ilalatag. Tapos, idadaan. Mga kapatid, ito ang pinapangarap nila yung anino ni Pedro. No, hindi to yung, alam niyo yun, itatanggalin yung Amerikana nung pastor, tapos, shhh! Tapos natutumba naman yung mga tao. Mga kapatid, naglalakad si Pedro. Yung tatamaan ng anino niya, gumagaling. Wala sinabi dito, lay hands niya lahat ng madadaanan. Dito naglalakad tapos ginaganyan yung kamay. Palagay niyo ba? Ang sabi niya, inalagay nila sa daanan, at least anino lang ni Pedro, gagaling na sila. That's their faith. Faith po yun nung nagdala. Ito yung mga nagdala, yung nandun sa verse 14. Sabi na, and more than ever believers added to the Lord. Pastor, hindi ba din na lang nung kahit sino? Hindi malinaw din po yung pagkakalagay ng verse 13. Merong ayaw din naman. Ibig sabihin, yung mga naniniwala lang ang nagdala doon. Gumaling sila, mamaya malalaman po natin. Sana madaanan lang sila ng anino, sabi niya. Verse 16. The people also gathered from the towns around Jerusalem. Kumalat na po, Ito na. Kumalat na siya, okay, bringing the sick and those afflicted with a certain spirits. And they were all healed. Grabe, Nadaanan ng anino, napagaling ng mga apostoles. Iba-iba ang pagkakataon at senaryo. Pero tandaan po natin, sino yung gumagawa nito? The apostles. Hindi lahat. Hindi yung sasabihin, Pastor, ito merong gift of healing, meron tong gift of prayer. Anong gift of healing at saka gift of prayer? Ang pati, tandaan niyo itong ginawa. Ibinahagi ng mga apostoles ang salita ng Diyos. Hindi nila kailanman priority ang signs and wonders. Ginagawa lang nila to as per needed. Hindi ito ang kanilang priority. Hindi po ito yung Peter the Great Apostle, come and be healed. Sana ang pinag-uusapan kaluluwa. Now, lilinawin ko po siya ulit. Maganda, nagagaling yung tao sa kanyang karamdaman. Yes. Maganda po yun. Pero tingnan natin, hanggang kailan ba yun? Kung karamdaman lang ang pangarap natin, at pupunta rin siya sa impyerno, maganda naman, nagagaling po siya. The time to be with us will be extended. May extend yun, yung panahon na ng kahirapan niya mabawasan. Pero pag namatay siya without the gospel, eventually will go to hell.
is more suffering. Mas mahabang paghihirap ang kanyang dadanasin sa kumukulong asupre. Pero hindi ibig sabihin, Pastor, hindi ko ba siya papanalangin to pray? You can pray. Nagpapagaling pa ba ang Diyos even in our days? Yes. Mga miracle workers? No. Pastor, pag pinanalangin, pwede po siyang gumaling? Pwede kung luluobin po ng Diyos. But bring them to the doctors. When God blessed the medicine and the food, pag pinagpala po ng Diyos yung gamot na mat sa katawan nung may karamdaman, posible siyang gagaling kasama ng panalangin. Ulitin ko po yung halimbawa ko. Pinag-preach ako sa San Jacinto dahil merong isang mananampalataya daw na namatay. At sabi ng pastor, tulungan mo ko kasi araw-araw na ako halos nagpipreach. Bibigyan kitang isang gabi para mangaral. Nung nandun na kami, tinanong ko yung pastor, ano po yung kinamatay niya? May cancer kasi yan. Okay. Nadala niya sa ospital. Sabi niya, ting malungkot. Dinala siya sa Jesus Miracle Crusade, yung kay Almeida. At dinala siya sa Baguio. Pumunta siya sa Baguio dahil dati siyang membro doon. Tapos, nag-collapse. Sabi na slain in the spirit. Pinanalangin siyang pinanalangin, hindi siya dinala sa ospital. Namatay tuloy. Pastor, that's the appointed time. Yes. Pero hindi nila ginawa yung tama. Kung dinala sa hospital, di rin natin alam. Pastor, baka mamatay. Yes, mamamatay din. Sana ginawa yung process. Kasi na-slain in the spirit. Na-slain talaga siya. Kasi namatay. Pinanalangin. Hindi dinala sa hospital. Natuluyan siyang namatay. Yun po yung slain in the spirit. Intindihan niyo ako mga kapatid. Kahit yung isang pastor, sabi ng isang pastor, sino nagpapagaling ba kasi sa'yo? Sabi niya, si Kristo. O ginagawa mo dito sa ospital? O di nilabas? O pumirma ng waiver? Tapos, ilang araw, patay na siya. Mga kapatid, these are not joke. Hindi ito yung parang, Pastor, anong kwentong barbero yan? Hindi po, kilala ko po yung dalawa na yun. Kaya sabi ko doon sa nagsabi nun ikaw pala yung may kasalanan kahit namatay yun Ba't mo kasi sa tinanong siya kung sino nagpapagaling sa kanya. Sagot siya sa'yo, si Jesus, tapos nagpalabas. Kaayos-ayos niya doon sa doktor, pinalabas. Di ba pwede siyang nandun sa doktor at manalangin for God's healing? Para mailapat yung proper medicine? Kaya mga kapatid, miracle ba yun? Pagka yung gamot, pastor, ininom, is it a miracle? Yes. Paano nangyayari miracle, pastor? Gamot naman talaga yun. Di napapansin. Merong gamot na hiyang sa'yo, sa iba hindi. Tapos iba-iba tayong ginagamit na paracetamol kasi yung iba, hiyang sa kanya yung ganitong paracetamol, yung isa, di tumatalab. Sa'yo tumatalab, doon sa iba hindi. Pag matino-tino po yung nagtitinda sa pharmacy, bumili kayo ng iba't ibang paracetamol, halos di kayo nabibentahan ng lahat. Sabihin niya, ano sir ito, paracetamol lahat ito, huwag mong sasabay yung inumin. Kasi paracetamol lang ito, pare-pareho. Iba-iba yung pangalan. Pero sa commercial, iba-iba yung palabas niya. Merong pwede mong kainumin kahit di ka kumain, matatanggal yung sakit ng ulo mo.
Merong isa, gamot sa sipon, pare-pares ng paracetamol, pare-pares ng gagamutin sakit ng ulo mo yun. Ano, iba-iba yung tawag. Yung isa, patutulugin ka niya, pagising mo, may trangkaso ka pa rin. Marami ka munang iinom, bago tumalab lahat yun. Ibig sabihin, ang punto ko mga kapatid, pag hindi binless ng Diyos yun, kahit ano pong ilagay yung gamot, kahit anong gamot ang ilagay ng doktor, hindi kagaling. Ano, may miracle doon. Oo, isipin mo naman yung sa baletang maliit, lalagay mo tapos hahanapin yung sakit ng ulo mo. Ang galing, di ba? Tama ba? Masakit yung ulo mo, masakit yung paa mo, parehong tableta yung iinumin mo, hahanapin yung sakit. Mga kapatid, nagpapagaling ba ang Diyos? Yes. Pwede ba siyang ipanalangin? Yes. Kung lulobin po ng Diyos, it can be. But go through the process. Pag may sakit, dalhin sa doktor. Then ipanalangin. Panalangin ng doktor. Panalangin po yung gamot. Nawa, gamitin ng gamot, ng Diyos yung gamot for the recovery ng isang tao. Pero ang higit na mahalaga is the gospel. Atin pong ibabahagi yung mabuting balita sa iba. Huwag po yung ito nagmi-miracle worker ka, galing ka sigurado dyan. Panalangin po natin, perhaps, kikilos po ang Diyos para sa kanila. Sa mga mananampalataya, alam natin ang ating Diyos can heal. At ang pinakamalalang karamdaman na pwede kang nagkaroon ay pinagaling na ng Diyos, and that is sin. Binayaran ka na sa krus ng Kalbaryo. Dahil alam mo sino yung pinaniwalaan. Sa mga iba, ang karamdaman ng kasalanan ng pinakamalala meron tayo. Ito kahit anong doktor nung ilagay nyo, hindi ang gagaling. Ang dakilang manggagamot lang ang makakagawa po niyan. Para tayo mapatawaran at manumbalik ang relasyon sa Diyos. Yun ang Panginoong Jesucristo. Kapag nanampalataya ka sa Kanya, then ang iyong relasyon sa Diyos ay manunumbalik o magkakaroon. Manalangin po tayo. Salamat o aming Diyos sa kaligtasan na iyong pinagkaloob. Higit pa sa alinmang signs and wonders ang ibinigay niyo sa amin. Dahil ang aming karamdamang kasalanan ay hindi kayang gamutin ng kahit na ano. Kung hindi ang pagkilos niyo lang sa aming mga buhay, sa pag-aalay ng buhay at dugo ng aming Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa Kanya lamang kami nagkaroon ng kaligtasan. Hiling namin o aming Diyos, na patuloy po kaming magamit na may bahagi ang inyong mabuting balita. Matawag ang inyong mga hinirang upang sa gayon ang mga tao ay makasamba din sa inyo at magkaroon po ng relasyon sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. At hiling at dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.